Bullish pa ba talaga ang Euro USD or simula ng mas malalim na corrections? Tara, i-check natin ang Euro USD top-down analysis tayo. Share screen. Bullish pa rin naman siya dahil ang EMA 200 ay nasa ilalim nitong price pero currently ay nagsa-sideways lang siya or nagre-ranging lang siya in between this resistance and dito sa support area. So, ang problema lang after nga nitong malaking rally na 'to, nagkaroon ng hesitation near 1.18 to 1.19. Ito yung minarkahan natin dito na major resistance zone. Ibig sabihin may profit taking, may seller interest at hindi na clean yung continuation mode to the upside ng market ngayon. So, pagdating naman dito sa H4 time frame, price is pulling back from the recent highs at ngayon ay bumabalik siya near dito sa EMA 200. Okay, which is ito yung immediate support natin. And ito yung ating major na support zone and demand zone. Okay, kasi previous resistance yan, so possible na mag-act ngayon as support. Okay, so critical itong area na to kasi dito mo makikita kung may mga buyers pa ba talaga dito sa area na to or kung sellers na talaga ang may control short term. Psychologically, classic talaga itong pattern na to after a strong markup. May mga late buyers na humabol sa taas and may mga short-term sellers na pumasok after the weak na euro data at stronger na USD tone. So ngayon tinetest ng market kung may deep buyers pa bang willing sumalo sa area na to. Check din natin ang COT report. Overall ay net long pa rin naman kasi yung longs nila ay 214,639 versus sa short na 188,621 and nag-addition pa sila ng mga long orders at nag-close sila ng mga short position, okay? Aligned naman dito sa ating chart kasi malapit na dito sa immediate support zone and possible din na puntahan itong demand zone na to. Very critical ngayon si Euro USD. So magandang isama natin ito sa ating watch list. And syempre, advice ko rin na wag muna tayong bumili. Alright, so pwede tayong bumaba ng 15 minutes time frame kasi ako doon yung execution time frame ko. So ano bang inaabangan ko dito sa 15 minutes time frame? So ito yung 15 minutes time frame. So ngayon downtrend pa rin naman siya kasi may series of lower lows and lower highs. So ang gusto kong makita rito ay magkaroon ng rejection candle. So ibig sabihin talagang nire-respect yung support na nakita natin sa H4. Kakita tayo dito ng failed breakdown and bullish engulfing. So yon malaki na yung chance talaga na may mga pumapasok ng mga buyers. And maganda rin na makakita tayo dito ng change of structure from downtrend to uptrend. Ayan, so tandaan natin ang edge natin dito sa market. Hindi tayo nang hula kung support na ba to or mag-a-assume na tayo na support na to. Ang edge natin ay ang paghintay ng tamang confirmation. So kung gusto mong matuto kung paano mag-chart analysis, join Pinoy's in Profit kasi good news, free community na kami with complete lessons pa from basic to advanced. See you inside!